In this new episode of Stories of the Road, we mix overlanding and the one thing we do best. Dig out fascinating stories we can share with you, our amazing viewers. Lake Mapanhuepe in San Marcelino, Zambales presents a stunning tableau of nature's beauty. This serene body of water is embraced by lush forests where the graceful flight of birds can be observed and expansive pastures teem with a gentle presence of cows, goats, and carabaos roaming freely, and locals who beam the widest smiles. In the spirit of the kind of storytelling Stories of the Road want to achieve, we feature remarkable locals as the central figures of our documentary. Here, we start conversing with the ones we meet, seeking to uncover the enchanting tale that lies behind the stunning and mystical lake of Mapanhuepe. Ako po si Aljon Basa, tour guide po ng Mapanhuepe Lake, New Zealand. Bali, nag-start ako sir ng 2020 sir. Bali, construction worker po. Parang mas na-excite ako dito sir sa pagtutour guide ko. Kaya nag-tour guide na lang ako ng tour guide. Bali sir, ang lang naman dito sir, pagka ramihan lang ng turista sir, sa Biyernes, Sabado at Linggo lang po. Tapos pag Lunes, Martes po hanggang Biyernes, back to construction na naman po. Kung meron pong magpapatrabaho, halimbawa naman po may magpapatrabaho, doon po ako magpukan. Tapos pero pag wala naman po, doon lang sa bahay. Parang kumbaga po pinagsasabay ko na lang po sila para po kumita lang. Pwede po siya lang mag-fishing, boating, mag-kayak, mag-ATV po. Yun po yung mga activities nila dito. Sa mga turista na naghahanap ng camping site, may ikukuhan ko po yung Mapanhuepe Lake. Kasi po bukod na po sa kuan, maganda po yung view niya. Kung gusto niyo po ng tahimik na lugar, sa Mapanhuepe po kayo pumunta. Habang papunta kayo ng Lake Mapanhuepe, madadaanan nyo yung lahar na parang desyerto, tas biglang bubulaga sa inyo yung Mapanhuepe Lake na maganda ang view. Just like what our tour guide Kuya Aljon said, Lake Mapanhuepe is everything you imagine it to be. It is a place that captivates the imagination with its idyllic landscapes, quaint charm, and allure that defines the great outdoors. As night descended, the enveloping darkness wrapped around us, punctuated only by the soft glow of our lights and the scattered stars visible above. As we listened to the strong hissing of the winds, we began to ponder what other stories lay hidden within this magical place. Waking up to a place like Lake Mapanhuepe is unlike any other outdoor experience we've had before. The countless towering agoho trees and the grassy fields that appeared golden at the touch of sunlight provided us with a breathtaking view of a new day. As we immerse ourselves in a serene morning of reflection, we would soon discover that the beginnings of Lake Mapanhuepe are steeped in a disastrous natural event. As the soft thuds of farm animals walking over the pasture and the bird calls echoes in the air, we hear the nature around us trying to tell us its story. Ang pangalan ko po ay Jimmy Domingo. Ngayon dito na ako pinanganak sa lugar na to hanggang sa dito na talaga lumaki. Ito dati baryo ito na
natabunan gawa nitong pagputok ng bulkan, itong naging lawa ngayon. Ngayon, itong pagputok ng Pinatubo, nabarahan ito, sapa ito na malaki, dating minahan ng Benguet. Ngayon, nabarahan ito, umatras yung tubig. Yung baryo naman na ito, naging ganyan na, halos nagsilikas na, gabi pa nangyari yun, na nagsilikas yung mga tao dahil maraming ang talaga na nagbuwis ng buhay dyan sa baryo na to. Ayan, naging lawa na siya. Pero nung pumutok ang Pinatubo, nandyan pa kami, hindi pa kami nire-rescue ng noon, ng Red Cross. Red Cross ang sa amin, sir, nag-rescue. Ngayon, ibinakwit kami ng Red Cross dyan sa San Rafael. Diyan na kami. Pero yung ilog na malaki dyan sa kabila na yan, yung tinatawag nilang Bagang, halos hindi mo makain ng isda sa amoy. Aspol. Ayun ang dyan. 2 beses sumabog yan Una, abo. Pangalawa, yun na. Buhangin na. Buhangin na yan. Yan yung bumagsak sa mga bubong ng bahay. Yan dyan na. Hindi ganito ito dati ito. Baryo talaga ito. Talagang hindi mo sukat akalain na magiging ganito ito. Dati napakaganda nitong na to. Dahil syudad na ito syudad na hanggang doon sa amin. Dahil nga dyan din nagkakaroon ng trabaho yung kaya nagkaroon ng syudad ito. Ang naging epekto sa amin sa pagputok ng bulkan ay ang kabuhayan. Hanggang sa ngayon, ito nung bago kami na-evacuate, pagbalik namin dito, wala na kaming matatamnan. Puro lahar na, lahat yan. Kaya sa naghirap din kami yung pagbalik namin dito dyan. Wala na kaming, ang sagingan namin, taniman namin ng palay, puro na buhanginan yan, sir. Bata pa ako noon, sir, wala pa akong alam na gaanong hanap buhay. Ngayon ang magulang namin halos nabibigatan na rin sila sa paghahanap buhay. Nangangamayat na, nagkakantamatay na yung mga hayop namin. Pagputok ng Pinatubo, halos hiwalay na kami, nagkalat na kami mga katutubo. Hindi na kami dati yung pag-iisa namin sa isang baryo, halos watak-watak na kami. Kung saan may napunta ng na-evacuate sa Palawan, na-evacuate sa Baguio, marami dyan hanggang sa Bicol. Nagkalat na kami mga katutubo, hirap na hirap. Pati nga damit namin noon, sir, hindi namin mabili. Ang mensahe ko lang po sa mga turistang pupunta rito, yung mapangalagaan itong campsite na ito para nang sa ganun medyo magtagal yung na to. Minsan na pong nasira itong lugar namin ng pagsabog ng Pinatubo. Huwag na po nating sirain sa pagkakalat ng basura. Dapat lang ang basura natin ay pulutin, hindi kung saan basta itatapon na lang. As we venture to the opposite shore of the lake, we encounter a local couple, eager to share their tales of life in Lake Mapanwepe. Aboard a small outrigger boat, we sliced the still waters of the lake towards the sunken church of an old community that exists prior to the eruption of Mount Pinatubo. Despite knowing about this fact already, our boatman, Kuya Archidel, unveiled additional layers to the narrative
deepening our understanding of this intriguing place. Ako pa si RT Del Rodolfo, 46 years old. Nabubuhay namin ito kung minsan nangingisda, nag-uuling, nagkakaroon ng mga puso sa bundok. Nung mining dito nung una, sir, nung hindi pa pumunta kang Pinatubo, sisimba kami itong simbahan na to. Tapos nung pumunta ng Pinatubo, tubig na galing mining, natabunan ng lahar. Kaya yung lumalabas dito hindi siya nakalabas, naipon siya dito. Dati wala pa itong lake na to, Barangay Buawin po, sir. Ang taong nakatira dito may kulang-kulang na 500. Itong simbahan na to, napalibutan ng mga bahay. Yung nakatira dito na nalubog, lumipas sila sa bandang taas po. Patas sila sa medyo mataas na bundok. Tapos gumawa na lang kami ng daan na papuntang bayan po. Kasi lubog yung daanan. Nung pumunta akong Pinatubo, biglang dumilim na bandang alas 9 ng umaga. Tapos umulan ng buhangin at saka bato na maliliit. Kami naman yung mga ibang kababayan namin dito, lumikas na sila, kinuha ng mga victory na galing bayan. Tapos nagbakwit na sila, kami lang hindi nagbakwit. Shaped by nature, Lake Mapanuepe turned out to be a thing of beauty. Who would have thought that the violent eruption of Mount Pinatubo would create such a stunning place? As we enjoy it now, it is also important to bear in mind the stories of those people, especially our Katatubong Eta brothers and sisters, whose lives were profoundly altered by the eruption. Today, as they serve the guardians of this beautifully sculpted landscape by a once dormant volcano, we better heed their pleas for us to respect and safeguard their paradise. Thank you for watching our videos. If you like our content here on Stories of the Road, please consider subscribing and travel with us.